Ayan, ito po yung lista. Dito ko nasisilip yung credit score ko at marami po siyang features. Binabantay ko yung credit score ko. Kung sakali maglo-loan ka, kukuha ka ng credit card, may chance ka na ma-approve kung maganda yung credit score mo. Kaya para sa akin, malaking tulong tong si Lista app. And may loans dyan. Ang ginagawa ni One Hand dito, my new favorite app, may relationship siya with my not-so-favorite loan app. Mas malaki ba yung chance mo na ma-approve ka kung dito ka dadaan? Ano klaseng relationship to? Maximum loan up to 25,000 pesos. Daily interest rate is 0.49. And 0.49, kung monthly siya, para na rin siyang 15%. Malaki pa rin yan. It's not that bad kung naiintindihan mo yung mga unsecured or no collateral loan applications na na-avail natin online. And then repayment period, up to 3 months daw. Nothing against that. And secured data and transaction. Ito po yung part na to, dito sila nagka-problema sa NPC last year. Kaya na-bad trip ako, guys. Problema nila sa system nila, kaya na-late ako magbayad. Sinumbong pa rin ako sa CIC na delinquent. Pero nabayaran ko yun, ha? Sobra pa nga. And that time, 3% per day po yung penalty. Siguro nga, nagbago sila. I-click mo yung continue kung gusto mong magpatuloy. At kala ko dun sa Lista app, meron siyang parang magbubukas na parang in-app browser ni One Hand kung saan dun ka na mismo mag-a-apply. Yung pala, dadalhin ka yun dun sa Google Play kung saan ipapag-download ka niya kay One Hand. Hindi ka naman pala mag-a-apply through the Lista app. Hindi na-direct ka lang ni Lista na dun sa Google Play kung saan mo mada-download si One Hand. So, kung gusto mo pa rin magpatuloy, sige, i-click mo yung install. Eh, yung sa akin kasi dito na si One Hand sa cellphone ko, kaya yung click open na lang. Ano ba to? Patag dito si One Hand. Ako ilang beses ko na siyang in-applyan, tapos hindi pa rin kami bate, kaya dinidelete ko. So, ngayon, a-apply ulit ako. Sinakita ko siya dun sa lista, diba? Lalabas tong mataas na pautang, yung ganang mga usual, yung mga kakulo niya dun sa browser na yan. At, syempre, hihingi niya yung phone number mo. Lahat naman sila nagsisimula dun eh. Tapos hihingi po siya ng permissions, kung ano mga permission yung kailangan niya sa'yo. Saka magpapadala po siya ng verification code. Pagkatapos nun ay hihingi niya na yung mga basic information mo. For example, yung purpose ng loan, yung education level, residential address, complete address, number of credit. Ano bang pakialam nito? Email, profession, monthly income, payroll period. So, kung mataas lang yung mga credit limit ko sa mga credit cards ko, hindi na ako mag-oola, guys. Kaso, may times talaga na kailangan ko pa rin yung oola sa life ko. Pagkatapos magbigay yung mga basic information na yan, ayan, magsi-selfie ka na at meron po siyang tips para successful yung pagka-selfie mo sa camera mo para ma-access para makakapagkuha ka ng picture. Ayan. Pagkatapos mo mag-selfie, kukunin niya yung info ng ID mo. So, yun, ilalagay mo yung ID type, yung name mo, na dapat magkatugma yung ilalagay mong information dito, dun sa ID mo po, mga best. At pagkatapos, picturean mo yung ID mo. Now, hihingi din siya kung saan mo gusto i-withdraw yung pera na ipapautang niya sa iyo. Kung gusto mo bang e-wallet, pwede. Kung gusto mong bank, pwede rin. Yung hindi ka naman pala ma-approve kung doon ka dadaan sa lista eh. Subject to approval pa rin siya. So, ayaw pa rin ni One Hand sa akin, guys. Dahil nga, doon nga sa naging record ko sa kanila. Pero excuse me, bayad ako kay One Hand, ha? Kasalanan naman nila yun na natanggal sila. Sino ba naman ang hindi mapaplaning kung tinanggal pala sila ng NPC dahil sila naman yung may problema, ano? Katapos ngayon, i-reject ako. Sabi ni Lista, 0.49% per day yung interest. Ba't sinasabi niyang as low as 0.09% interest daw per day. So, saan ka maniniwala? Kay One Hand or dun sa nakalagay sa lista? Nakakalito siya ka. Anyways, guys, as far as I know, so this is 15% at hindi po interest yung tawag niya dito. Tawag niya yung service fee. So, kung dun ka kung dun ka lang sa 30 days, di ba yung interest is 14.9%. So, parang 15% pa rin yan. Kaya yung service fee is 298 or 301. At saka kung 30 days term, so syempre yung babayaran mo at the end of your term is 2,298. So 15% yung service fee niya kasi hindi niya tinatawag tong interest. Pero kung doon ka naman sa installment, 2,000, so yung service fee niya is lalabas na 22.80%.
Kaya, yung service fee mo every month, yung patong niya every month is 228. So, yung babayaran mo, sa 2,000 na uutangin mo, babayaran mo siya twice, 1 month and 2 months. So, magiging 1,228 yung babayaran mo. Every month yan. Pagkatapos ng term mo, so yung total mo na bayaran is 2,456. Yung mga screenshots ko, by the way, ito guys, ito yung from my previous video. So, if you wanna learn more about One Hand, yung mga step-by-step process ng pag-apply kay One Hand, say for example, hindi ka familiar dito kay Lista app, you can check this video. Nakafocus ako kay One Hand dyan. At kung magti 3 months ka naman, yung total na service fee na babayaran mo is, ayan po mga bes, so nagiging 31.20%. So, parang lumalabas na parang bumababa yung service fee or yung interest niya. Kasi, pag pinoprolong mo yung term, yung per month mong service fee ay parang bumababa. But, still, yung babayaran mong interest kapag longer yung term is mas mahal compared sa dun ka na lang sa 30 days. I'm not saying na hindi ka umutang kay One Hand or I'm not saying na umutang ka kay One Hand because guys, in the end, decision nyo pa rin yan. So, yung purpose ng video na to is to show you kung ano ba yung, to help you understand kung ano ba yung meron sa mga loan apps na to. Kasi dapat ito yung mga bagay na kino-consider natin bago tayo umutang sa mga loan apps. Tulad lang nito, di ba? So, ito yung interest, ito yung service fee. Dapat yun yung guide mo bago ka mag-decide kung okay ba si One Hand or hindi. Sana hindi kayo magka-problema kay One Hand tulad ng nangyari sa akin, guys. And I'm trying here to be fair, pero I just have to admit that this is based on my personal experience. So, nasa inyo yan kung gagamitin nyo to o hindi. Pero it doesn't really make a difference kung kayo nang pumunta ng Google Play Store para i-download si One Hand or dadaan kayo ng Lista. So, ako, I'm still happy with Lista kasi nakikita ko yung credit score ko doon at doon ko nalaman na tsaka tong si One Hand, sinumbong ako na naging 30 days delinquent ako. Problema naman nila. So, now you know na kung hindi ka makabayad sa mga loan apps na to, such as One Hand, kasi submitting entity po siya na nakalista dun sa CIC, isusumbong ka niya sa CIC kung hindi ka makabayad or late ka magbayad. At mare-reflect yun sa credit score mo, tulad na nangyayari sa akin. So, I really hope may natutunan kayo sa video na to, guys. And, kung meron man akong nakalimutan manggitin, lagay nyo na lang sa comment section. And I'll try my best to answer them. And I really hope to see you on my next vlog. Bye!